Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. Masobra 30 ka-construction workers sa sulod sa Iloilo Fishport Complex. Nagpalalagyo sang nahibaluan niya ipaidalom sa drug test. Sagay City Treasurer's Office, kinaimbestigaran bangod na tukiban nga wala na sang unod niya kwarta ang vault sang opisina. Iba ka minor de edad niya ng ransak kag nangawat sa opisina sang Iloilo City Postmo na rescue sang kapulisan. May isa pa nga ginapangita. Kag masobra 200 ka ido ginaatipan sang isa ka per parent sa Victoria City. Apisar may ginasuprerman ini nga balatian. Ini ang GMA Regional TV. One Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kag ako naman yung kapusirin, Creatos Live din sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, kadamaan sang mga construction worker nga nagaobra sa mga proyekto sa sulod sang Iloilo Fishport Complex, nagpalalagyo sang naibaluan nga igapay dalom sa surprise drug test. Kapuso, ini kasunod sa pagkadakop sang anom kakokdanan sa drug bypass operation sang nagligad nga semana. Nakatutok John Sala. Gina-verify palakutan ni isang Iloilo City Drug Enforcement Unit ang impormasyon nga magluwas sa anom ka mga empleyado sa construction firm nga nagaubra sa mga proyekto sa sulod sang Iloilo Fishport Complex nga nadakpan sa drug bypass operation sa atong Setyembre 17. May ara pa nga kaupdanan nga nagapakigbahin sa illegal drug trade. Apang kasubong lang nga nasabat na kunong mga palamakutanon sang CDEU matapos nga nagpalalagyong ginabanta 30 ka mga construction workers matapos na hibaluan nga ipaidalom sila sa drug test. So it means na nagpalagyo sila analogically. What it means kung magpalagyo ka sa mga otoridad, so it means may sala, di ba? Hambal na atong informant na halos tanan diha nagagamit. Masobra 1.3 million pesos nga balor sang suspected shabu ang nakuha sa anom ka mga nadakpan sa drug bypass operation sa nagligad nga semana. Dugang pa ni Captain Inot, lunsay mga pangayaw ang mga nagpalalagyo nga trabahante halin sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag Antique. Suno sa tagdumbalahan sang Fishport, ang mga construction worker ang nag-aistar sa ilang barak sa sulod sang complex sang ginabanta 3 na katuig. They are our legitimate contractor. They are under contract for the construction and development of the structures and facilities inside the Iloilo Fishing Port. Magluwas sa construction workers, may ginamonitor man ang CDEU nga mga tawo sa palibot sang complex kag mga trabahante sa mga brokerage nga nagapakigbahin sa nasambit nga illegal nga buluhaton. Kung may mga nakuha kami kung ginagpay man lang pero gina-verify na mag-get kaya gina-sure. Bangod sini mas pagahugton pa sang tagdumalahan sang IFPC ang seguridad sa complex. So we have communications, nag-meeting dayon, and we impose this requirement to them, ang pag-require sa drug test. Sang tanan-tanan nila. Dugang pa ni Anakita, may mga deadline ang mga proyekto sang kontraktor gani kinahanglan, mabuslan gilayon ang mga nagpalalagyo nga construction workers. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Kapuso, sa Negros Occidental naman, Treasurer's Office ang Sagay City LGU kinaimbestigaran bangod sa pagkadula sang masobra 7 million pesos nga inughatag kung taning health emergency allowance sa mga health worker. Ay nga nakatutok Aileen Pedreso. Nagreklamo ang pila ka medical frontliners sa Sagay City nga wala nakabaton sa ila health emergency allowance sa ila pagserbisyo sa nagligan nga COVID-19 pandemic. Bali, ang aton nga mga medical frontliners diri sa sa hospital, they were given about 22 million health emergency allowance for their service during COVID time. Sunod sa city administrator, ginpatawag sang alkalde ang treasurer kag ginusisa sang rason kung wala mahatag ang allowance. We found out is 7.3 na wala pa ma-release sometime August 27.
sa 22 million pesos. Natukiban nga 14,700,000 pesos lang ang na-release nga payout. Rason nga ginpabuksan ang duha ka vault. Natukiban nga wala sang unod nga kwarta ang isa ka vault, samtang wala naman nabuksan ang isa pa. So right after the meeting, wala ma-resolve kay hambal ni Tres na nagkonsa kay Mayor na may arapat siya i-reconcile. And it so happened that the time na nag-demand si Mayor for the polls, nagsabat si Treasurer sa iya na nalipat sa siyang combination. So that is where the inquiry started. Nag-umpisa na sa pag-imbestigar ang City Legal Office. Ang mga nagreklamo nga health workers nataga na sang allowance matapos nagpangita sang kuhaan sang pondo ang LGU. Gintinguan sa news team nga makuhaan sang pahayag ang treasurer. Apang nagpahayag ang LGU nga nagpaiway lang anay ini samtang nagapadayon ang investigasyon. Upod kay Ruel Manggoy, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 5 ka menor de edad nga ginatudlo ng ransak sa opisina sang Iloilo City Posmo na rescue sang otoridad. 2 sa 5 sa ila may record sang pagpangawat suno sa barangay. Si Kim Salinas nakatutok live sa barangay Mulye Lunes sa Iloilo City proper. Kim? Jert, gin kakibot ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga mga menor de edad ang may kaymoan sang pagpangransak sang opisina sang Posmo sang weekend. Pinaagi sa recording sa DSLR camera sang talatapan sang Iloilo City Public Order and Safety Management Office na tumod sang kapulisan ang mga menor de edad nga nagsulod sa mga talatapan sang weekend. Kahapon, tigayon nga na-rescue ang 5 sa 6 ka menor de edad. Sunod sa kapulisan, ginbantayan nila nga matapos ang klase sa mga ini. Ang mga na-rescue, ang lunsay mga lalaki kag residente sang barangay Mulye Lune, Iloilo City. 2 sa mga ini ang nag-edad 9 anyos. Ang 3 ang nagapangidaron sang 10, 11 kag 13 anyos. Padayon pa nga ginapangita ang isa pa nila kaupod. Ginako sa mga minor ang pagpandransak kag ginturn over sa kapulisan ang 3 ka laptop, 1 ka cellphone, vape kag hawla sang pispis. Sa investigasyon sa kapulisan, Sabado sang aga sang unang nga ginsulod sa mga minor ang opisina kag nagkaon. Liwat sila nga nagbalik sang Domingo sang hapon. Gintaban lang kuno ang mga kagamitan agud hampangan kag wala plano ibaligya. Nakita nila damo pagkaon na mo. Ang motong reason nagbalik sila. Ambal nila mamukay pa to sila kay para makakita sila sang iban pa nga pagkaon sa mga basimin na sa drawer pa daw. Tanan sila para rigo sila statement mangita lang sang pagkaon. Nahibaloan niya may nakita nga kape kag pagkaon sa hagdan sa ikaduha nga panalagan sang building. Suno sa kapulisan, ginturn over na sang Iloilo CSWDO ang mga kabataan sa ilang mga ginikanan matapos mapainalom sa intervention. Sa record sang barangay, 2 sa 5 nga na-rescue ang may kaso nga pagpangawat. Simple lang sunis sa sininga season sa lansunis, involved man na sila. Actually, ang ina nga natabo, coincide din na sa nadulaan man nga 8 kakahon sang manggustin. Sa statement nga ginpagawa sang OIC sang Posmo nga si JV Mabilog, mag-request ni kay Mayor Jerry Treñas sa pagbutang sang Police Auxiliary nga magabantay sa ila opisina 24/7. Suwestyon naman sang alkalde sa baylo nga Police Auxiliary ang ma-duty. I-maximize nila ni Mabilog ang mga personal sini nga amo ang mga shifting sa 24/7 nga schedule. Ginkakibot sang alkalde nga mga minor ang nagpandansak. Nagpasalig ini sa pagpabaskog sang programa kag intervention sagod magiyahan sing husto ang mga kabataan. Ining mga programa nga ma-address no ang ining nga concern kag maka-focus sa prevention kag rehabilitation. Jert, sa karon padayon ang pag-account sang Posmo sa ilang mga kagamitan agud mahibaloan kung may nagkaladula pa magluwas sa gin-turnover sa mga minors. Samtang apisar wala nabaligya ang mga ginkawat nga mga kagamitan, nagpahanumdom sa gihapon ng kapulisan sa publiko nga siguruhon nga hindi halin sa kinawatan ang pagabaklon nga mga gamit agud malikawan ang pagpangatubang sa penalidad sa pagbayular sang anti-fencing law. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kapuso Kim Salinas. Sa iban pa nga balita, masobra piso nga pagnubo sa power rate, ipatuman sang Ileco 1 subong nga Setyembre. Samtang suko sa kuryente sang Nuseco, nagsaka sang 9% sini nga bulan sang Setyembre. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa.
Halin sa 16 pesos and 31 centavos per kilowatt hour sa Agosto, mahimo na lang nga 14 pesos and 55 centavos per kilowatt hour ang balayran sa mga konsumidor sang Eleco 1 subong nga Setyembre. Ini matapos magbuhin sang 1 peso and 75 centavos per kilowatt hour sang rate sang kuryente sang kooperatiba. Sunod sa tagdumalahan, ang rate adjustment ang resulta sang pagnubo sang presyo sang kuryente sa wholesale electricity spot market. Kag ini ang natigayon apisar may pagsaka sa sukot sang NGCP para sa ancillary services. Matandaan nga may congestion sa linya sang NGCP sa Barotac Viejo tubtub dingle nga transmission line arason nga naapektuhan ang power rate sang tinalakdan nga bulan. Pag nag-increase ang amon nga NGCP around 80%. Pero ang effect ya around 70 centavos pero tungod sang significant mga pagnubo sa among generation rate, that's why nga mas dako gyapon ang ginubo sa among power rate. Ginkalipay naman sa mga konsumidor sa Pavia, Iloilo, bangod hindi na maagwantahan ang kataas ng ilabil sa kuryente. At least makabuhin-buhin, biskan pila lang ka piso ang ano niya, ang iya nga mabuhin, makabulig sa adlaw-adlaw. Kung maglumo-lumo, mas namin makita ni. Samtang nag-anunsyo naman sang pagsaka sa sukot sang kuryente ang Negros Occidental Electric Cooperative o Conoseco sini nga bulan sang Setyembre. Humalin sa 13 pesos and 79 centavos per kilowatt hour, nagsaka sa 1 peso and 24 centavos ang sukot sa kuryente nga naglabot na sa karon sa 15 pesos and 4 centavos per kilowatt hour. 9% ang ginsaka sa presyo sang kuryente, bangod man sa mataas ang market price sang ila supply halin sa WESM. Sa Iloilo City, ang average residential rate sang more power nagnubo man. Ini ang yara na lang sa 12 pesos and 61 centavos kada kilowatt hour. Nag-epekto ini sumugod sa September 18 nga billing. Madamo nga power distribution utility ang wala pa nakapagwa sang pinakauli nga rate apang base sa August nga billing. Ang may pinakanubo nga sukot sa kuryente among Eleco 3 nga yara lang sa masobra 11 pesos kada kilowatt hour ang residential rate. Upod ka si Rilo Renduque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, for parent naman, gikan sa Victoria City, Negros Occidental, inspirasyon ang dala bangon sa pagatipan sang masobra 200 kilo apisar sang ginosoprer nga kondisyon. Ang isoreng itutukan ni Eileen Pedreso. Nag-umpisa lang sa 30 ka mga ido nga iyang rescue. Karon, mas sobra 200 na ang ginasagod nga ido sang for parent nga si Mary sa Victoria City sa Negros Occidental. Tuig 2008, sanggin patindog ni Mary ang isa ka simple nga ilistaran sang iya mga hinuptanan. Sa paglakat sang panahon, nangin mas masadya kag puno sang paglaom ang kabuhi sini samtang ginaatipan ang mga ido. It just came. I was just very lucky to grow up with parents na who were very fond of animals. My dad used to rescue the sickly puppies of everybody, bring them to the house. And I grew up taking care of them. Sa social media, naandan na ni Mary nga i-flex ang iya journey bilang fur parent. Nangin kabakod sini ang mga ido, ilabi na sa pag-atubang sa iya balatian sa kidney kag liver. Aminado si Mary nga hindi lawg-lawg ang pagsagod sang kasapatan, ilabi na sa pinansyal nga aspeto bangod may mga galastusan man ini sa pagpabulong. Apang nangin posible ini sa bulig man sa mga abyan nga pareho nga fur parents. When you see an animal suffering, it's like you see a human being that was discarded. It connects to you. When you heal them, you are healed. Parang ang imong spiritual being, ang face mo and everything is like it's uplifted. Why is this animal brought to me? Tub-tub may ikasarang pa, hindi kuno ini mag-untat sa pag-rescue sa mga ido. Bangod ini ang iya misyon nga pagapadayunon. Upod ka Ruel Banggoy, Eileen Pedraso, One Western Visayas. Sa iban pang balita, ginkumpirmar sang kampo ni Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog nga liwat ini magatambong sa Quad Committee hearing sang Kamara sa Biyernes, Setyembre 27. Sa sulas ng chairperson sa Committee on Drugs nga si Representative Robert Ace Barbers, gina-imbitar si Mabilog nga maging resource person sa ikapito nga public hearing sang Kamara.
Ang testimonya ni Mabilog suno kay Barbers ang makahatag sang importante nga impormasyon sa nagapadayon nga investigasyon sa extrajudicial killings sa tion ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Nahibaluan nga Huwebes sang nagligan nga semana, gintuad ni Mabilog nga nakabaton ini isang pamahog sa iya kabuhi matapos nga nalakip sa narco list sang Duterte administration sang 2017. Rason sa pagbiya sini kag sang iya pamilya sa pungso. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, pesteng at tamasok na tukiban nga nagapangatake sa pila katalamnan sa Iloilo. Mga mangunguma nagakabalaka nga mamierdihan. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nag-umpisa na ang harvest season sa mga humayan sa Western Visayas. Apang hindi tanan nga maani sa mga mangunguma ang mapuslan. Ini ang sitwasyon sa mga humay nga ginani. Laya kag may ulod pa. Once ka mag-itlog misa masulod sa mong ang tangitlog ya mahuman may muulod. Kaya mo sa makaon sa kaon sa humay, amo ni pagbunga ya, amo ni magbukay. Ginakabalakan sang local farmers diri sa Oton nga mamierdihan tungod sa peste nga nagapang-atake sa mga talamnan nga ginatawag tamasok. Sa diin, nagbilin sang dako nga halit sa mga humayan. Nubuan mo narbis iti halos katunga ang mga trisyagi ni guro, tatlong parte isagi guro ang nagbukay. Di manubo gid nga mo nani. Sunod sa Iloilo Provincial Agriculture's Office, wala pa sila sa nabaton nga impormasyon nga may mga halit sa mga pananom sa probinsya bangod sa peste. Apang suno sa Provincial Agriculturist, bangod sang pagbaylo sang klima, nagadamo man ang mga tamasok kag kun magdako ang peste, nagahimo nga waya-waya kag nagapanghalit. Kung tanaw mo maylong kita nga nating malala, andin wala sila sa masyado nga pagkaon. So that's why nga nagdormant sila. But then, tungkol kay nagsulod na may mga rainy season ka may mga tanom na kita, nagtulubo ng mga tanom, so mayroon sila pagkaon, so amo na nagdamo na naman sila. Para inyang masolbar, pwede mag-spray ng pesticide ang mga mangunguma. Apang panugyan ni Dr. Toledo, likawan ang indiscriminate spraying samtang wala pa nakalabot sa ginatawag nga threshold level sa mga peste para hindi man maapektuhan ang iban nga humayan nga wala pa nahalitan sang peste. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Pabuso sa Bacolod City, idogin kawa sa sulod sa isa ka cafe. Laptop pati kwarta, bawgin taban man sa kawatan. Akto, nahuli ka. Yaring balita nga itong gintutugan. Binidlaw lang siya masimo, kabibi na akong panwag siya. Nagahilibion si Rotzel matapos ginkawat sa sulod mismo sang cafe nga ginaobrahan ng 4 ka bulan nga Shih Tzu nga si Akira. Sakit kaya ako isa magpapot ko tingnan. Gamag sa akong nga puli man. Paliw lang ibalik si Akira. Natabong insidente pasado alas 12 Domingo sa Kagahon, September 22. Buro ng kuha sang CCTV camera apang makitaan ang paghakwat sang sospek sang kurong kung sa diin nagakatulog ang ido. Nga ginapanagiyahan sang iyaamo nga si Michael. Sobra pa na sa bata na ako. Malagaan ko. Kabay patani, please lang ay. Sa kwarta, okay lang sa akon, kay makita lang na. Pero ang Shih Tzu, hindi lang na siya basta-basta, sapat, pamilya na siya namon, bata na di siya namon sa cafe. Sunod sa bantay, ginguba sa kawatan ang kandado sa puwertas ng cafe, nga natabuan wala sang tawo. Magluwas sa ido, gintaban man sa kawatan ang laptop ni Michael kag 37,000 pesos nga unod sang cash box. Ang kwarta, ginloan pa kuno sini sa bangko ang natala na gamiton para sa expansion sang ila negosyo. Kasubong sa natabo nga pagkawat sa ido sa Mansilingan sang Biyernes, ginapahayag sa kapulisan nga posible drug personality ang may kahimuan sini. Ang mga easy target nga mga pwede mo kartahan sang mga drug personality, amo na ginamudus, amo na pangwa nila. Ido nga nami, ibaydo siya bu, amo na Pagka nga itong mga tagiya sang ido, dapat aware mga mo nga damo kabatan nga nagagaw-lagaw. Padayon nga imbestigaran sa kapulisan ang asunod-asunod nga insidente sang pagkawat sang maido sa syudad. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Isa ka sari-sari store sa Tabuk Subaharo ginkawatan. Kaingod sini nga dental clinic gintuyo man sudlon. Krimen na hulikam. Ini ang gintutukan ni John Sala.
Makita sa CCTV footage nga ini nga makapila ka beses nga nagapakadtubalik ang lalaking naka-long sleeves, nakasuksok sang dilargo kag naka-helmet sa atubang sang mga establishmento sa Tabuk Suba, Haro. Mati-untion, nagkuha ini sang ginapayag bara kag ginguba ang kandado sang roll-up door sang sari-sari store. Gilayon ini nga nagsulod sa Tiangge kag nagsugod na sa pagpangawat. Gintaban sini ang coin sang ginabanta nagabaloro sang 6,000 pesos kag 20 kakahas ang sigarilyo nga nagabaloro sa masobra 3,000 pesos. Ang dental, amo na una nilaging try, pero galing kay ang dental dabi pag open mo sang roll up may harap pag siya nga glass door. Guro din nila gusto bukon bala kay pag guro sang gawod amo na nga tira naghappy sa amon. Dugang pasang tag-iya sang Tiangge, hindi nila makilalaan ang lalaki kung basehan ang video. Isa ka tuig pa lang nga nag-ooperate ang Tiangge sa lugar. Bangod sa insidente, doble halong ng mga tag-iya sang balaligyan sa lugar. Before ang susulod nga ni even though may sa may partan wala siya namang ginasara. At sinang roll up lang gid. Susubong nag-add na lang kami parang May lead ng kapulisan sa posible suspect sa pagpangawat nga ginapatihan na residente sa probinsya sang Iloilo. Upod kay Hans Disharto, John Sala. Buana, Western Visayas. O balantayan, mga puso, nagabugas sa gihapon sa madabol nga aso ang Mount Canlaon nga naglabot sa 200 ka metro base sa monitoring sa FIVOLS. Sa uling nga record, masobra 7,000 katonelada sa asupre ang ginabugas sang bulkan. Suno pa sa FIVOLS, sa kabato ng mga inisang report gikan sa mga residente sa Barangay Yubo sa La Carlota City nga nakahaklo mga inisang baho sa asupre. Sa karon, nagapabilin sa alert level 2 ang status ng bulkan. Alas 2:03 sining hapon mga kapuso sang nadulaan sang supply sang kuryente ang madamo nga konsumidor sang More Power sa Iloilo City. Inibangod sang brownout nga nagapekto sa 3 sinika substation, ang Molo, Mega World kag Diversion substations. Base sa impormasyon nga ginpagwa sa More Power, wala sang boltahe nga nagasulod sa among mga substation, gani nagpakig-angot ini sa NGCP para mausisa kag makahimo sang solusyon. Ang Molo substation ang nagasakop sa pila ka kabarangayan sa city proper, Molo, Mandurriao kag Arevalo. Ang Mega World substation ang nagasakop naman sa kabarangayan sang Haro, Mandurriao kag Arevalo. Samtang ang diversion substation ang nagaserbisyo sa pila ka kabarangayan sa city proper kag Mandurriao. 2:47 sang hapon sang nakabalik ang supply sang kuryente sa mga apektado nga lugar. Mabusaw manamig gihapon ang tiyempo sa dakong abahin sang pungsod bangod yara sa monsoon break gihapon ang Pilipinas. Wala gihapon epektong habag at gani dominant weather system ang easterlies ukon ang mainit kag mapaang hangin halin sa Pacific Ocean. Apang bisan mainit ang tiyempo may chance gihapon sang thunderstorms ilabi na sa hapon ukon gabi. Sa datos sa Metro Weather may chance sang ulan sa pinakabahin sang Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras ug Negros provinces. Posible man ang ulan sa nabiling nga bahin sang Pilipinas. Pagtipo naman mga kapuso sang supply, sang dugo, ginatagan pagdamod sa anibersaryo sang Social Security System. Mga SSS member, mahimo na nga mag-transact sa bagong opisina sa ahensya sa Pavia, Iloilo. Nakatutok Zen Kinatang Saza. Bangod sang pagdamo sa mga pasyente nga nagakinahanglan sang dugo, nagpatigayon sang bloodletting activity ang Social Security System kadungan sa pagsaulog sang anibersaryo sang ahensya. Isa si Ma'am Lovely sa mga empleyado sang SSS nga nagdonar sang dugo agud makabulig sa iban nga tao. Ang scarcity sang blood sa blood bank is grabe. So, ang purpose ni SSS nga nagpamuni siya para makahelp sa community nga at least makasave ka lives. Ang dugo nga matipon sa ahensya ang igatugyan sa blood bank. Samtang ginapahibalo naman ang mga SSS member nga tanan nga transaksyon kag serbisyo sa SSS Iloilo branch sa city proper ang ginsaylo na sa sulod sa isa ka mall sa Ungka 2 Pavia. It's very convenient man sa mga members naton, ground floor siya, and very strategic man ang placement, no? Even ang aton nga receiving sa mga members. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinatang Sasa, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga driver kag operators sang unconsolidated traditional PUJs nagprotesta sa dalan batok sa modernisasyon. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa.
Nag-isa ang grupo nga No to PUV Phase Out Coalition Panay sa pagpakita sang suporta sa Piston kag Manibela nga nagapanawagan nga isuspender ang Public Transport Modernization Program. Subong nga hapon nagpatigay ng grupo sang March Rally halin sa Iloilo Provincial Capital, tubtub sa Sunburst Park. Nagapabilin nga matiga ang tagipusoon ni President BBM sa pagpamati sa resolusyon sa Senado gani kinahanglan namon mismo magulag para itusok gid jabang uda grabe na ang gutom nga ginagunto sa aton mga drivers kag operators. Samtang natalanan naman nga talakayon sang Department of Transportation ang petisyon sang unconsolidated POJ sa Western Visayas sa din ginahinga nila nga mahatagan sila liwat sang franchise. So their petition, I have sent it to Central, and Central already has scheduled it for deliberation with the board. So kung saan I will have to follow it up. Wala naman sang dakpanay suno sa LTFRB6 nga nagakatabo apisar nga makabig nga kolorum na ang mga unconsolidated POJs. Nahibaluan nga nagtakop na ang deadline sang consolidation sang April 30 sin nga tuig. Samtang wala pa sang pahayag ang LTFRB6 sa impormasyon nga magahatag liwat sang isa ka bulan nga ligwa ang LTFRB para sa wala makapakonsolidate nga liwat makaproseso. Hulaton pa kuno sini ang guidelines nagikan sa head office. Matandaan nga ginpanawagan naman sang Manibela nga grupo nga mangin voluntary na lang ang consolidation o kun optional na lang ang pagpakonsolidate sang franchise. Upod kay si Rilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Naangko naman sang Perpetual Altas ang ika-4 sining kadalagaan sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Sa hampang gipatigayon alas 12 kinas ang udto sa Phil Oil Eco Oil Center ginlutos sang Altas ang San Sebastian Golden Stags sa score nga 60-52. Ang Altas ang ginpangunahan ni Christian Pagaran nga nakatigayon sang 12 points kag 9 rebounds. Samtang sa second game naman mga kapuso nagpangibabaw ang LPU Pirates batok sa Mapua Cardinals sa score nga 96-81. Bantayan naman buwas alas 12 sa udto ang Sambua sa tunga sang Arellano Chiefs kag JRU Heavy Bombers. Ining pagasundan sang hampang sa tunga naman sang Letran Knights kag EAC Generals. Alas 2:30 sa hapon, kag Malantaw Live sa Heart of Asia, kag NCAA Philippine YouTube and Facebook pages. Mga kapuso maghalong sa nagalapta nga mga scammer. Inaangaliwat nga ginapahanumdom sang Sparkle GMA Artist Center kag sang GMA Kapuso Foundation pinangagi sa text message kag chat. May mga nagapakuno-kuno nga executive kag empleyado sang Sparkle nga nagapangayo sang donasyon para sa GMA Kapuso Foundation. Peke ang mga amusina nga akto gani hindi magpainto kag hindi ihatag ang inyo personal nga information. Sa Kapusong totoo lang sa 24 oras sa GMA Kapuso Foundation official social media accounts. Kag GMA Kapuso Foundation website lang makita ang lehitimo nga mga pamaagi para sa pagdonate. Patay ang isa ka pulis matapos magsigabong ang bomba nga nahamtang sa dalan sa Northwest Pakistan. Ang pulis ang nagaserbe nga security sa mga foreign diplomat nga ginaaligar amugid ang target sa pagpamomba. 4 pagid ka mga pulis ang nasamaran sa pagpangatake. Ang mga diplomat ang mabisita kung tani sa isa ka lugar nga ginaduso nga mangin tourist attraction. Gilayo naman nga ginpatuman ang curfew pagkatapos ng insidente. Wala pa sang grupo nga nag-aako sang responsibilidad sa pagpamomba. 3 ka mga babae nga migrants ang napatay kag madamo pa ang ginapatihan nga missing matapos maglugdang ang sakayan sa mga ini malapit sa Samos Island sa Greece. 5 naman kaupod sa mga ini ang na-rescue. Base sa investigasyon sang otoridad, hindi magdubo sa 30 ang pasaheros ng sakayan sang ini ang ginsulod sang tubig kag nalunod. Ang Greece ang isa sa mga nagapanguna nga alagyan sa mga migrant kag refugee nga luyag magsulod sa mga pungsod nga kabahin sang European Union. Mga kapuso, 92 days na lang Pasko na. Sa aton mga kapuso, diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo ginyo salamat sa pagtutok. Ako sa Eden Pretos. Kapuso mag-isa kita, kag hibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jerthrold Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.